Sa pahayag ni Atty. Trixie Cruz, ipinahayag niya ang kanyang hindi pagsang-ayon sa inihain na Chacha Bill ni Tambaloslos sa Kongreso. Ayon sa kanya, hindi na kinakailangan ng pamahalaan ang ganitong pagbabago dahil ayon kay attorney, maayos ang gobyerno ng bansa. Binatikos rin niya ang mga tambaluslos at pulpolitiko tulad ni Romualdez na aniya'y ginugulo lamang ang maayos na takbo ng pamahalaan. Balisa nga itong katunayan na dapat nating pagkatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita dito sa Tunay na Boses. May mga netizens naman ang nagsaad na tila patuloy pa rin ang pagpupumilit ni Tambaloslos para mapabilis ang pangungurakot sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng pag-aproba sa Charter Change Bill. Pagpupulong, wala naman na pag-usapan na ganun. Talaga? Sure. Sure. Sabi niyo eh. Pero ito na nga. So tinutuloy pa rin. O bakit tinutuloy? Diba? Kaya ba nilang sabihin halimbawa? Kaya ba ng Kongreso sabihan ng Presidente na wag na po kayo makialam dito? Of course, pinanigan ni Presidente ang Senado. Ayon kay Presidente, senador din ako dati. At itong People's Initiative, yung pagkasulat niya masyadong divisive. Of course, hearsay ang evidence natin dyan kasi ang nagkikwento lang ay si Senate President Migs Zubiri. At si Senate President, kino-quote lang niya ang ating Pangulo. So, as far as evidence goes, medyo mahina din yan. Ito sabi ni Phoenix, ang sabi ni BBM, stop na yung PI na yan, pero di rin nila ginawa. Ay, mahina talaga siya. So yun na nga, yun ang tanong ko dito sa Kongreso, sa mga nagtutulak nito. Malinaw na sinasabi na ng ating Pangulo, ayaw niya, malinaw na pinanigan na niya yung Senado, pero tinutuloy pa rin. Kung matuloy yan, kung maipasa yan, sasabihin na naman ng mga tao, ay, ano bang klaseng leadership yan? Hindi niya kaya? Hindi niya kaya mapagsabihan yung mga tao. Sinabi niya kay Senator Migs Zubiri, o ganito, gumawa lang kayong resolution sa Senado at ipa-approve ninyo para pareho na sabay na kayo ng House. At harap-harapan, sinabi naman ni Speaker Romualdez kay Pangulo na, of course, hearsay din to, na susunod daw sila at of course may statement din siya. At the same time may isang ibang congressman diyan na nagsasabing successful ang House kasi hindi naman daw gagalaw ang Senado kung hindi gumalaw ang Kongreso. O anong ibig sabihin nun? Di umamin sila yung gumagalaw diyan sa People's Initiative na yan. So ito yung ang weird So ito na naman tayo, hindi sila magkaisa. Hindi rin okay lang sa atin, hindi sila magkaisa, pero hindi tama yung mga kwento nila. Sinasabi ng ibang kongresista, hindi totoo yan, wala kaming kinalaman dyan. Yung isa naman, yay, panalo ang House kasi kundi dahil sa amin, hindi gagalaw ang Senado. At the same time, sinasabi ng Presidente daw na masyadong divisive yung sa House, water down yung boto ng Senado. O ganito na lang, yung simple na lang na pag-amyenda ng saligang batas. So, may napansin ba kayo? Sabi ni Vintigil lahat ng gawain pag nalalay. Pero ito, napansin ba ninyo? Sila lang ang nag-uusap. Kausap ni Presidente si Senate President. Andyan si House Speaker. So, tayo yung nakapansin. Kung hindi nyo kung naaalala ninyo, in fact, dito sa Luminous, tayo yung unang nagsabi, itong People's Initiative, gusto nila pala mas mabigat yung powers ng Kongreso at hihina ang Senado. So, parang
Nagpi-people's initiative kayo para dumagdag yung power ng Kongreso at halos sila na lang kakayanin nilang umarangkada mag-isa at makapag-propose ng mga pagbabago sa saligang batas with or without a discussion of the people. And that is something that I noticed. Usap sila ng usap. Hindi tayo kasali sa usapan. Kahit yung sinasabi nila, o yung economic provisions, yan ang babaguhin natin. Teka muna, tinanong nyo ba kami? Did you give us any reason kung bakit, sige, umpisahan na natin to. In fact, ang pinag-uusapan ng taong bayan, unang-una, kon ba ito? Pangalawa, magfe-federalism ba? Magpa-parliamentary ba? Maggaganito ba? Hindi. Wala yun sa usapan. Sila, economic provisions. Ito kasi nga, ang naging, hindi magandang information campaign nung last administration. To be fair, hindi naman si Presidente Duterte ang nagsulong ng idea na kailangan baguhin ang economic provisions. May mga grupo lang na nagsasabing yung 60-40 kasi, yung 60-40, parang hindi binasa yung saligang batas. Yung primary protective mechanism yun para dun sa extraction ng natural resources natin. And of course, pinoprotektahan din natin with 100% Philippine citizenship na ang ownership of land. Pwede yung foreigner kung ikaw ay dating Filipino citizen at na you inherit the property, o dating Filipino citizen ka na meron kang lupa, nagbago ka ng citizenship mo, sa'yo pa rin yung lupa na yan. So may mga rules tayo with that. Ang problema, none of them, they talk about, sige, baguhin natin yung saligang batas, ganito na lang yung paraan. Tapos ang sinasabi na, ang economic provisions, where are the specific? Exactly what economic provisions and exactly what are you going to do? What are you talking about? What do you intend? Kasi sasabihin ninyo sa amin, i-revise namin yung economic provisions. Bakit? Ano ba ang problema? I-define nyo sa amin kung ano yung problema at ayusin ninyo. Kasi hindi kami bulag. Sasabihin ninyo, kasi kulang ang foreign direct investments at chuchuchu ninyo. Kulang dahil doon, saligang batas talaga yung nagpigil dun sa foreign direct investment. In-ignore ninyo yung mga presyo ng tubig, kuryente, internet, at kahinaan ng internet, kahinaan ng ating mga infrastructure. Kulang ang roads, kulang ang bridges, kulang ang internet, ang daming kulang. Kulang nga sa kuryente sa ibang mga probinsya. Paano tayo maghihikayat? Kahit local investors, hindi natin mahikayat na mag-invest. At bakit? Paano ka magagawa ng malaking negosyo? Patay sindi ang kuryente, patay sindi ang internet. At hindi natin maasahan. Ito na naman, bagsak na bagsak daw ang presyo ng cabbages. Local yan ha, bagsak daw ang presyo. At bakit? Kulang sa cold storage. Kulang sa, hindi naman mabibenta ka agad yan. Pag hindi mo nabenta ka agad, syempre may magne-negotiate, benta mo na lahat yan sa akin, ganito. Alam nyo ba na hindi pa umaabot ng 10 piso ang isang ulo ng cabbage doon sa malapit kung saan ng mga farmers. Pero pagdating dito, humahagupit ang presyo. Ayan, sabi ni Ayam Karen, ang mahal sa palengke ng repolyo. Pero doon sa ating mga magsasaka, ay wala pang 10 piso. Kaninong kasalanan yan? Yung middlemen na dati iniimbestigahan daw ng Kongreso pero wala naman nangyari. Na sinasabi mismo ng ating Pangulo nung siya ay nangangampanya, paano natin poprotektahan yung mga farmers? Ayusin natin yung logistics niyan. Ano yung logistics? Cold storage, grain silos, farm to market, the access to the markets, direct access to the market. Meron pang binabanggit na we can connect the farmer directly to the market. May internet na, mga ganyan. Nasaan na? Magtatatlong taon na, magdadalawang taon na. Hanggang ngayon, nga pa rin tayo dyan sa logistics system na yun. Buti sana kung hindi yan ipinangako. Diba? Pinangako yan sa atin. Yun, napapatapon lang, sabi ni Ma'am Karen dito sa TikTok, natatapon tuloy yung mga napaghirapan na patubuin, palakihin ng ating mga magsasaka.
Sabi ni Jeff, sino bang scriptwriter nila? Ba't di tugma ang mga script? Oo nga eh. Nakakaloka nga ito. Parang, ano ba? Tulungan ba namin kayo? Sabi ni Sayer yun, fake news po. Ano yung fake news? Kwento mo naman. So sabi ni Piping Dilat, ang theory naman niya ay may imprimatur ang Pangulo dyan. Hindi nawala si Speaker Alvarez nung si VP Sara lang ang dahilan. Sabi ni Ayam Karen, edited yung nanalo sa loto. Oo, kasi yung kalendaryo sa likod 2023, tama ba? Isa pang issue yan. Nasaan si Joey? Nasaan si Joey? Gusto daw niya mag-co-host dito. Nasaan si Joey? Hindi ko makita. So, ayun. Tapusin muna natin yung sermon, di ba? Sabi ni Ma'am Joan, 51% daw natapos ang FMR. Farm to Market Roads. Na in reality, hindi din nila accomplishment. Yun na nga eh. So, nag-iintay tayo ng mga announcements, ng PCO and all that. Tapos, eto, pinagbigyan tayo, nag-announce, sablay. Hala, nakaloka. Sabi ni Seo, ang dami pong issue ngayon, butin lang, nagsalita na si Sen Aimee. O yun, totoo, nagsalita nga si Senator Aimee. Ang problema, lumalaban siya mag-isa. Ito, sabi ni Doom, yung sablay talaga. Wala tayong magagawa. Sabi ni Rex, medyo mahina lang daw talaga ang namumuno. Sabi ni Ignis, may hinala ako sa usapan ni BBM Zubiri, Romualdez Legarda at Angara. Yan yung mga number 1 na mga balimbing na politiko at ambisyosong politiko. Paggising ng mga Pilipino, isang araw Prime Minister na yan si Tampi. Hi kay Random Things. At member lahat yan ng parliamentary at mga kampi ni Tampi. So, yun. Hindi, ang problema, hindi ako makapag-co-host kasi lilitaw lang yan dito sa sa TikTok. Yung TikTok natin, hindi gano'n. Hi Joey, pwede ba dun ka sa kabila kung gusto mo umakyat dito sa pero dito ka sa StreamYard. Kasi hindi, pagka dito ka sa TikTok lilitaw, hindi ka makikita na mas malaki yung mga nanonood dun sa YouTube at saka Facebook at baka hindi ka marinig. Mas malakas yung audio kasi ng nung kabila. Padalang kita ng na ipopost ko sa sa YouTube at saka sa Facebook na live yung yung link para makaakyat ka. Para sa StreamYard ka. Yes. Okay. So, yung iba huwag kayo aalis sa TikTok, masaya naman dyan. Laki ng problema ng bansa, sabi ni Pinoy ako, talamak ang korupsyon, buti may mga taong nakikita ang problema ng bansa. Ayun na nga eh. Pero inaaway tayo. Hi kay Ma'am Pinay. Joey is Joy DeVive. She's also she's another vlogger. Madalas sila ni Sas na nagla-live din. Tapos sabi ni Ryan Lampitok, halatang-halata na talaga si Lone Better, no? O isa pa 'yon. 'Di ba? Ang sistema yung betting system, itong sweepstakes, itong sa PAGCOR, may trust rin tayo diyan. So, dun sa trust natin, Yueki is asking if you can stream the YT feed. Pwede naman po, pero mas maigi kung cross-post tayo. Nasaan ka? Nasa TikTok ka. Pwede naman, try nyo ngayon, pero lalabo yan kung i-stream mo through your unit. Sayang walang cross-posting sa TikTok, Go lang. So uli i-recap natin so far yung mga sinasabi natin dito para makahabol yung mga bagong dating. Okay? Unang-una,
may People's Initiative. Yung People's Initiative, lalawak yung powers ng Kongreso. So nagsumbong si Senado, Senator Migs pumunta kay Presidente. Sabi ni Presidente, "Oy, oo nga, masyadong divisive 'yan. O bakit hindi ninyo pag-aralan yung mga changes? Tapos gawa kayo ng resolution." Sabi niya, kasi kahit ako, senador ako dati, hindi ko magugustuhan siyempre 'yan. Take note ha, ang pinansin ng Presidente yung concern ng Senado na ma-water down yung votes nila. Pero yung issue na mention din naman daw pala yung yung sa may bayad-bayad, ganyan, baka hindi credible and so on. Yun. Pagkatapos, eto na nga, shortly after that, eto may mga in defense of the House. Militaw mga congressmen rin ang nagde-defend sa House. Ito yung nakakatawa dyan. Itong mga kongresista, dinidefend nila yung House. Hindi totoo yan. Hindi namin pasimuno yung People's Initiative na yan. Hindi kami yan. Tapos may isang congressman naman na nagsabing, ayan, waging-wagi ang House kasi gagalaw lang naman ang Senate kung hindi naman gagalaw ang Senate kung hindi kami gumalaw. Ala, ayan. Ito Joey. Ayan na, So ito, ano ngayon ang nangyayari? Si Congressman Tulfo pa ang sabi, hindi, walang kinalaman diyan ang ating ang speaker. Kasi sa ko ni speaker at nagpupulong kami, wala naman na pag-usapan na ganon. Oy, tama, ang galing ng ebidensya niya, sir. So that's the issue na, hello, Combs kayo ni speaker. Na okay, sige, okay lang. Okay lang, hindi naman illegal, pero medyo kakaiba. But in all of that discussion, the President talking to Senator Migs, andyan si Speaker and so on, not a single one of them mentioned yung participation natin sa charter change.